So class, pag na-open nyo po yung workbench natin, open lang tayo ng bagong SQL sheet. File na ganito. Tapos, i-paste natin yung nandun sa sinend kong link dito sa ating chat sa Google Meet. Send ko rin sa GC yung link. Oops, dito. So, pag nakapunta na kayo dun sa link class, copy nyo lang po yung mga text file dun or yung text dun. Copy, then paste natin dito sa workbench. So, review po ulit. Itong create database, pag niran ko tong query na to, or in-execute ko, mag-create siya ng empty na database. So, paano siya i-execute sa MySQL Workbench? Tapat ko lang po yung cursor dyan. Then, click ko tong lightning icon na may cursor. Or, ang shortcut ay Control plus Enter. Ang shortcut nito, Control plus Enter. Shortcut of so tatapat ko yung cursor ko dyan, tapos Control plus Enter na. So pag naran ko na to, hindi siya lalabas automatic dito sa gilid. Refresh ko. Ayun. Kailangan ko siyang iset as active. So, i-execute ko yung use database. Ayun, naging active siya. Ibig sabihin, may highlight. So, magkikreate po ako ng dalawang table under dito sa inventory system. Merong users, tsaka merong product. So, under users, meron tayong tatlong column. ID, username, tsaka password. So, si ID, ang data type niya ay integer, naka-auto-increment siya. Tapos, siya yung primary key. Username, ang data type niya ay varchar, or ang equivalent na string. Nakaset siya as unique, ibig sabihin, no duplicates allowed na. Bawal duplicate. Unique. Password varchar, string ang data type. So I think gets nyo naman kung bakit bawal ang duplicate sa username when we are creating users na. So kailangan talaga unique si username. So sa products naman, under products, meron din tayong ID. Halos sa lahat ng table, dapat naglalagay tayo ng ID na primary key. Kumbaga, ito yung talagang unique identifier ng mga row. Yung ID. Tapos lagi siyang naka-auto-increment. Ibig sabihin, every insert natin ng row is magpa-plus 1 lang na magpa-plus 1 si ID. So, ayun. Ito yung ibang columns ng products. Product name, category, price, stock, tsaka added by. Tapos naka-foreign key yung added by sa ID ni users. Dito. So, ibig sabihin nun, halimbawa po yung system natin nagwo-work na
meron tayong multiple users, pwedeng specific user, makikita niya lang yung product na siya yung nag-add, no? By using this column na added by. So, mamaya makikita natin kung paano siya nagwo-work. So, ngayon po, ayan. Hindi ko pa pala na-execute yung create table. So, nag-create tayo ng table. Currently, wala siyang laman. Users, tsaka products. So, select all from products. Wala siyang laman. Select all from users. Wala din siyang laman. Wala pa pala tayong users dito. Pero sige. So, maglagay muna tayo ng row doon sa ating products, no? So, insert into products, product name, category, price, and stock. So, in-specify natin yung column na lalagyan natin ng data. So, 4, no? Product name, category, price, tsaka stock. Tapos yung corresponding value niya, fita, bread, 10, tsaka 100, no? So, kapag ang data type natin ay varchar, variable character, under siya ng single quote. Single quote. Kapag naman siya number, integer or double or decimal, hindi na niya kailangang makulong sa single quote. So, ayan, insert tayo ng product. Pag sinelect natin yung product, meron ng laman. So, ngayon po, napansin nyo, dun sa insert command natin, hindi natin sinali si added by. 4 na column lang, no? So, hindi natin sinali si added by. Ibig sabihin, hindi ko pa nagagamit yung function ng users pag ganito. Nakanal siya. So, let's try adding users, no? Insert into users. Values. Yan. Username, password. Values. So, mag-add tayo ng 2 user. So, kapag may user na tayo, pwede tayo mag-specify if yung product natin is added by that user. So, dagdagan natin ang added by dyan and si user ID. Execute. Select all from users. So, meron tayong 2 user. So, let's say delete muna natin yung mga products na. Delete 1, delete 2. So, wala tayong products ngayon. In-empty ko na yung table ng products. Ngayon, i-add ulit natin siya. Let's say itong fita is added by user number 1. Number 1 siya. Then itong Milo is added by number 2. So, execute natin. Execute din natin to. So, tingnan natin sa products. Select all from products. Ayun. Meron ng laman si added by natin, no? Since meron na tayong user, eh. Ngayon, ang mangyayari dyan is pwede tayo mag-select ng specific products na si user lang ang nag-create. So, let's say,
gusto kong iselect lahat ng product na si user number 1 lang ang nag-create. So, ito yung query doon. Select all from products where added by is equals to the user ID number 1. So, pag niran ko tong query na to, ito lang siya. Ito lang yung lalabas. Yung product na si user number 1 lang yung nag-add. Kasi diba sa users natin, si user number 1, ako yon. So yung product na inad ko, ayun lang, no, si Vita. So let's say, gusto ko makita yung product na si user number 2 yung nag-add. Ayun, ito yung inad ni user number 2. So yun po yung purpose nung paglalagay natin ng column na added by, no. If yung system natin, magkakaroon tayo ng multiple users, tas each user, pwede siya mag-add ng kanya-kanyang product. So yun, pwede tayo maglagay ng added by na function, or na added by na column sa products natin. So ngayon, pagdating naman sa login class, simple login query. So select all from users where username is equals to and password is equals to. So ngayon, pag niran ko tong query na to, no, yung login query, may nire-return siya na column. So bakit niya ni-return to? Kasi po, ang output nito is true. Yung end operator po, nagwo-work siya. Paano siya nagwo-work? Ang equivalent niya sa Java is ito, no? Yung end. Yung ginagamit natin sa if-else. So, kapag ni-return ito, pag ito ay true, tapos ito ay true, ang i-return nyo sa kabuuan ay true. So, isa-select nyo yun. Kasi nag-match eh. Ngayon, if let's say napasobra ng letter, pag niran ko tong query na to, wala siyang i-return. Or let's say, napasobra ng number to, hindi rin siya magre-return ng kahit ano. So, dapat mag-match yung both side. So, simple query yan ng login, no? Hindi siya ganun ka-robust, pero parang ganyan po nag-work ang ating login. Sa pagdating naman po sa program, hindi ko pa pala na-send yung link ng workspace. So, later na lang if gusto nyong practicein to. So, dito sa program natin, so nag-create tayo ng user dun sa ating database. May nilagay pala akong code dito.
pag kinlik ko si login, yun, dadalhin niya ako dun sa parang simple na panel, no? So, paano nag-work yun? Pagdating dito sa design, pag dinouble click ko to, ito yung code na i-execute niya, no? Pag kinlik ko pala yon, yung ating login button. So, ang i-execute niyang code, queries.userLogin, tapos pinasa niya yung values ng dalawang text field, yung username tsaka password. Pinasa niya dito sa function na queries.userLogin. So, yung function na yan, punta tayo sa queries class. So, ang ginagawa niya, yun, natanggap siya ng dalawang parameters. Tapos yung parameters na yun yung isasalpak niya dito sa ating query. Select all from users where username and password is equals to, isa-substitute na yan dito sa after preparing the query, no? Isa-substitute niya yung parameters na pinasa natin. So, itong query na to, yan yung ito kanina sa ating SQL, no? So, ibig sabihin daw, pag may ni-return siyang value, ang ni-return niya is yung user ID. Success. Kapag ka naman wala siyang ni-return na integer or 0 yung ni-return, failed yung login. Send ko pala to later. Class, send ko na lang tong file na to later if gusto nyong pag-aralan. Tapos recorded naman yung class natin, no? So, ganun po nagwo-work si login. So, in terms naman sa registration, let's say, nilagyan nyo ng register feature yung ano nyo, yung program. So, click natin sa register. So, let's say, gagamitin ko uli yung same username. So, hindi na siya papayagan, no? Username is used already. So, naglagay tayo ng filter. So, paano yung filter na yon? So, ang una niyang gagawin kapag nag-register tayo, kapag kinlik natin yung register button is it will find the user muna, no? Titingnan niya muna sa database if nag-i-exist si user. So, anong itsura ng query na yon? Queries.findUser. Find user. Ito. Oops, sobra to. Hindi kailangan ng password dyan. So, ayan. So, si find user, ang tinatanggap niyang parameter is yung username. Then, itong username na to, isa-substitute niya dito sa query. Select username from users where username is equals to kung ano man yung ipasa natin dun sa parameter na yon. So, kapag nag-return siya ng value, dito, boolean ang return type niya. Kapag nag-return siya ng true, ibig sabihin, nag-e-exist si user, ipoprompt natin na username exists already. So, ito isang technique, class. Di ba pag nag-login tayo, magpapalabas tayo ng panibagong panel na ganito. So, paano niya nalaman na ako yung user na yon? And in-output niya yung product na ako ang nag-add. So, paano po yon? So, sa login, tandaan natin, ang pag-click ko po yung login, tapos success yung login, itong queries.userLogin na to, ang nire-return niya is yung ID ng user.
Itong ID na to, gagamitin natin siya, no? Sinet natin yung ID as static. Ibig sabihin, kapag static itong variable na to, maa-access siya ng lahat ng window. Na-access niya yung variable na yan. Public static int ID. So, halimbawa, nandito na tayo sa dashboard, wala na tayo sa login. Yung ID na yon, nagagamit natin siya, ayun o. Load products, tapos ang parameter natin tinanggap is yung ID. Ibig sabihin, yun yung isasalpa ko sa query na to. Select, saan na yan? Select all from products were added by is equals to the ID of the user. So, ayun. Yung ID ng user na yan. Ngayon class, if nahihirapan kayong gumamit ng Eclipse kasi sa Eclipse po kasi yung designer natin is limited, no? Mas i-recommend ko po na ang gamitin na lang natin is Visual Studio. Pero okay lang din if nag-start na kayo dito. Dito po kasi kailangan i-absolute natin yung layout para if ever na maglalagay kayo ng halimbawa button, may gagalaw nyo si button, no? Dapat naka-absolute yung layout niya. Tapos, ayun. Dito, class, makikita nyo dito sa gilid yung properties. Advanced properties, kung may gusto kayong baguhin. Like yung label size, yung font, kung gaano kalaki yung font, background color, ganyan. Although meron siyang hindi siya ganun ka-flexible, no? Kung ikukumpara ko dito sa Visual Studio na app. So, ayun, dito sa Eclipse, no? Pag kinlik natin yung component, lalabas dito yung properties niya. So, halimbawa gusto kong baguhin yung font size niya ng 20. Ayun, lalaki yung font size, no? Andun yung properties niya. Pwede kong baguhin yung background color. Saan na yung background color dito? So, ayun. Nandito sa gilid yung properties niya. And meron din tayong tinatawag na events. So, sa events, let's say,
Yung button click kasi is an event. Key press, event din. Halimbawa, meron tayong dito sa login window. Sa text box, ang isang importanteng event dyan is yun sa key press. So, click natin yung text box. Tapos, click yung show events. Dito sa key, halimbawa, key press. Ibig sabihin daw po, every time na magpe-press ako ng key, kapag nandito ako sa text box na to, mag-e-execute siya ng specific code. So let's say dito sa every time na magta-type daw ako, magpiprint siya ng hello world. So paano mangyayari yon? So ganun yung ginagawa ni event. Posible din dito na mag-filter tayo. Let's say for example, prevent the user from typing special characters. Pwede rin yun. Possible. So ganun yung ginagawa ni event, no? Pag nangyari yung event, mag-execute ka ng code. Halimbawa, ang event, pinrest ni user yung enter. So, imbis na parang ina-allow mo si user na kahit hindi niya i-click yung button, is enter na lang. So, pwede yon. So, pagdating naman dito sa Visual Studio, yung alternative, which is naka C# yung language, hindi naman ganun kalayo si C# kay Java, no? Halos magkaparehas lang yung language nila. So, dito kasi, kinonect natin siya sa MySQL, sa reference library niya, no? Para makonect. Gumamit tayo ng MySQL connector jar. Tapos, nag-create tayo ng database connection module. Doon natin in-specify yung database, username, tsaka password. So, ganun din po dito sa C#, no? Kailangan i-connect muna natin siya sa MySQL. So, paano yon? Punta tayo dito sa Tools, Nugget Package Manager, then Manage Nugget Packages for Solution. Tapos pupunta yun sa ganitong window. Click nyo yung browse. After clicking browse, type nyo MySQL. Click yan. Then, click natin dito sa project na to. Then, install. So, ayun, installed na siya. So, paano ko malalaman if installed? Lalabas siya dito sa gilid. Ito kasi yung files ng project natin. So, nandito siya sa dependencies, packages, ayun. Installed si MySQL dito sa gilid. Exit ko na yan. So, paano magsimula ng development dito sa C#? Ito po yung form 1. Tapos, pwede natin siyang lagyan ng laman. Let's say, gusto natin lagyan ng button. Ngayon, ang kaibahan ng Visual Studio sa Eclipse is itong Visual Studio is flexible, or marami kang pwedeng i-edit dun sa styles nung GUI natin, nung components. Halimbawa dito, 'di ba sa Eclipse kanina, tong button natin,
Ang hirap lagyan, halimbawa gusto ko siyang lagyan ng icon. Ang hirap niyang lagyan ng icon. So gusto kong lagyan ng picture yung icon na yan. Hindi ko pa ata pwedeng paliitin yung icon, no? So yun yung isang ang dami niyang limitations pagdating dun sa mga ganung bagay. So ngayon pagdating naman dito sa Visual Studio, kaya mas medyo mas maayos siyang gamitin. Let's say gusto kong lagyan ng picture. Andito yung Solution Explorer, yung project files natin. And yung properties ng component, andito siya. May tab doon. Click ko yan. Oops. Paano to? Ayun. So let's say gusto ko siyang lagyan ng background image. Ayun. Tapos mas marami rin yung dito, mas marami yung available na components dito. Kung ikukumpara ko sa Eclipse. So halimbawa, na-connect na natin siya sa database. Meron na tayo nung library dito. Pwede tayo mag-create din ng module. Yung equivalent nitong DB module dito. So C#, pwede tayo mag-create ng another class. So right click, class, add, tapos class. Name lang natin na DB connection yun. .cs. So ito, lalagyan na lang natin ng laman, no? Kasi wala pa siyang laman. Pwede kong i-copy yan. After copying, pwede kong i-chat sa AI na I used MySQL data in C#. I need code module. So ayun, nagbato siya sa akin ng code. Copy ko lang yun. Control A, Control B. So after nun, ang i-edit ko na lang is yung database name, username, tsaka password. Inventory, system, password 1234. User ko ay Caleb. So sa case nyo, ang user nyo ay root. Ngayon, pag na-configure na natin to, yung DB connection na yan, equivalent yan sa Eclipse nitong DB connection na to. Halos pareho lang sila ng ginagawa. Itong module na to, pwede ko siyang gamitin. Let's say, maglalagay tayo ng login feature dito. So, lagay tayo ng text box.
So, double click natin tong button para lagyan natin ng laman yung code. So, dito po tayo maglalagay ng code, no? So, ngayon, sa C# po kasi is medyo maraming mga kung ano-anong files dito. Pag in-expand natin tong form, tapos kinlik natin tong form1.designer.cs, ibang code to, no? Hindi yan yung code na i-edit natin. Ito pong lumalabas kapag dinouble click natin tong sa design. Dito po siya galing dito sa code na to. Hindi dito. Dito siya. So ito, hindi natin yan gagalawin, no? Automatic na nagge-generate yan. Yung designer, form1.designer. So, nandito yung code na ilalagay natin if, let's say for example, gusto natin mag-login. Nandito lang yun. Ngayon class, halimbawa, gusto kong ipapopulate yung laman nito sa AI. Dapat magkaroon siya ng idea kung ano yung components ng GUI ko kasi hindi nalabas dito yung code ng text box. So, meron tayong dalawang text box pero dito sa code na to walang text box. So, kailangan may idea si AI na nag-e-exist tong dalawa. So, double click ko lang yan. Mag-generate siya ng code. Double click ko to. So, ayun, may idea na si AI na meron akong text box 1 tsaka text box 2. Copy ko to. Control A, Control C. Paste ko yan sa AI. So, may idea na si AI na meron tayong text box 1 tsaka text box 2. Tapos may button din tayo. Ngayon, kailangan ko rin siyang bigyan ng idea kung ano yung table ko sa database. So, paano yun? Punta lang tayo dito. Copy natin yung create table. Tapos, hanggang dito lang. Kailangan ko siyang bigyan ng idea na ito yung tables ko, no? So, copy. Tapos, punta sa AI. This is my database. Paste. Tapos, chat lang natin. Nabigyan na natin siya ng idea kung ano yung nasa code natin tsaka sa database. Chat natin kung anong gusto natin mangyari. So, let's say, I want login function on button 1. On my button. So, nagawa niya yon. Binigyan ko siya ng idea kung ano yung code ko tsaka kung ano yung itsura ng database ko. Sabi, i-update daw muna natin to. Pero since na-update ko na siya, okay na. Na-update ko na siya kanina. Oops! Copy. Try nating i-run. So, log
login successful. So, ganun lang ang technique kung paano gamitin si AI sa development na bibigyan natin siya ng idea kung ano yung database structure natin, tsaka kung ano yung code natin. Nag-error lang kanina yan kasi paulit-ulit ko na yung tinatanong sa kanya. Baka akala niya is DDoS attack. So, kinancel na niya. Hindi na siya nag-generate ng answer. So, bali yun. Tapos dito naman, saan na yun? Wala yung properties. Nasaan na yung properties na yun? Yun. So, dito sa properties ng ating component, andyan pwede nating i-edit yung kanyang itsura, no, dito. Tapos andito rin yung events. Yung events is yung halimbawa, nag-type tayo and gusto natin mag-execute ng code. Sa mga text box, gamitin nyo, no, yung events na yan. Pero kung gusto lang nating i-edit yung yung itsura or yung properties niya, yan lang. So, pwede natin lagyan to ng background image or kung anong gusto natin. Table naman, ang table dito is in data grid view. Siya yung table dyan. Equivalent yun ng itong JTable dito. So, dito kasi sa Java, medyo complicated yung table. Dapat ilalagay mo siya sa loob nung scroll pane. So, magkikreate ka ng scroll pane, tapos yung scroll pane, lalagyan mo ng table. Dito sa Visual Studio, rekta yon. Kung table lang talaga. Hindi na kailangan ng complicated process na ganun. So, halimbawa, gusto natin maglagay ng form. Ayan, rekta yan, table yan. So, pwede natin palabasin to, itong form na to, if successful yung login.
i-condition na lang natin, no? Show form 2 kapag ka successful yung login. Pwede yan. So, pwede na kayong maglagay dyan ng feature ng select, insert, update, delete. Pwede rin kayong halimbawa, meron kayong data dito. Di ba? May data na kiniklik. Tapos kapag kinlik ko yung row, lalabas yung information dito sa gilid. Tapos, merong picture dyan. So, let's say, nilagyan nyo siya ng picture per row. Halimbawa, may product kayo na Milo, shampoo, ganun. Tapos lalabas dito sa gilid yung picture niya with details, no? Pwede nyo lagyan ng label dyan. Kapag kiniklik nyo yung row dito. Pwede yon. Tapos, lastly, pagdating sa database, di ba sabi ko pwede tayo mag-add ng image? Sa image, may dalawang way para mag-add ng image sa database. Una is yung blob na data type. Yung blob na data type, ibig sabihin nun, yung image, i-store natin siya sa database mismo. Dito, no? I-store natin siya dyan. Kapag naman ang image natin is nakapat, ibig sabihin, ang image natin ay i-store natin sa iba yung storage niya kapag nakapat si image. Ang storage niya ay pwede nating ilagay sa project folder lang, no? Hindi sa database. Magkikreate ka dyan ng, let's say, new folder. Tapos may images ka. So, pwedeng yung path ng image mo dito, yun yung ilalagay mo sa database. Pwedeng discard yun. And ito talaga yung recommended way of storing image. No, yung image path, yung i-store natin sa database. Tapos, yung image natin, nakasave siya dun sa project files. Kapag ka po kasi naka-blob siya, di ba, ang image kapag naka-blob, pwede rin naman, kaso mabagal, no? Tsaka hindi yan recommended. So, ayun lang. Any additional questions po before ending our class? Magbibigay na lang po ako later ng CodeJam activity. Yes po. Class. If wala na pong question, class, end ko na lang po yung meeting. If may gusto kayong balikan, nire-record ko naman po yung ating class na. Upload ko na lang din yung yung file ko ng Eclipse. So, send ko sa GC natin. If gusto nyong attendance, wala, hindi ako nag-attendance ng ganito. Sa na lang, if nagsagot kayo nung activity sa CodeJam, counted yun as attendance. Plus, if wala na pong tanong, i-end ko na po yung meeting, tapos isa-send ko na lang yung file sa GC if gusto nyo pag-aralan, no? Thank you po. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you po.